Tumatawa at sinasabi ni Black na marami siyang item. At tinatanong nito kung ilan pa ang mayroon siya. Sinasabi ni Greed na mayroon siyang higit pa sa dami ng buhay na mayroon siya. Kaya huwag siyang mag-alala at lumapit siya sa kanya. Tulungan niya siya na madagdagan ng experience ng kanyang mga item. Tumatakas si Black, at sa isip-isip nito na hindi tulad ni Kraugle, siya ay isang taong hindi sumusukat sa mga bagay at walang ingat na nagtutulak pasulong. Masama ang makipaglaban sa kanya, sumisigaw at tinatawag ni Greed si Black at tinatanong nito kung saan siya pupunta, at ilang buhay na ang natitira niya. Umatake si Black at ginamit niya ang Fire Flames. Gumamit si Greed ng Blacksmith Ice, at sa isip-isip ni Greed na ang bilis ng pag-atake niya ay nabawasan. At napapatanong ito kung may pagkakataon bang mabago ang stats niya ayon sa klase niya. Parang high class ang wand at robe niya, pero parang wala silang resurrecting or class-changing capabilities. Ang mga pagkakataon ng kakayahan ng scam tulad ng muling pagkabuhay na nagmumula sa isang title ay halos zero, kaya malamang na epekto ito ng isang klase. May pagkakataon na may legendary class siya, sinasabi ni Greed na pero sobra na ang scam na yan. Umatake na si Greed at ginamit nito ang Pinnacle Link. Tumatawa at sinasabi ni Black na namatay siya ulit. Sa isip-isip ni Greed na may pagkakataong nagtatago ang pangunahing katawan nito. Sinasabi ni Greed na patuloy na siyang mamatay, kapag naubos niya na ang mga laman ng bulsa niya, magugulat na lang siya. Ginamit ni Greed ang Magic Detection. Sinasabi ng system na ang Magic Detection, Enhanced Level 2 ay nagbibigay ng mana at dinedetect nito ang lahat ng buhay na nasa loob ng radius na 13 metro. Sa isip-isip ni Greed na masama ang sitwasyon, napakaraming buhay ang nawawala. Ang mga bastos na ito, ngunit kahit sa gitna ng ganoong sitwasyon, may tumatakbo sa kabilang direksyon, mababa ang level ng kanyang detection, kaya hindi niya ito makuha. Ngunit ang lokasyon na ito ay sapat na may isang babae na nakatingin sa malayo, nakita ito ni Greed, at tinatanong nito na ganito ba talaga itsura niya. Sa isip-isip ni Greed na naka-red ang nickname niya, at napapatanong ito kung ilan na kaya ang napatay niya, nickname Black. Level, unknown, job, unknown, species, human, status, player. Nagtataka at tinatanong ni Black kung paano niya nalaman ang lokasyon niya. Ang klase nito ay illusionist, ang nilalang na kinaharap ni Euphemina ay isang nilalang na nilikha gamit ang Black Illusion. Maaari niyang dalhin ang kanyang mga ilusyon, kung sila ay isang nilalang, bagay, o lugar, sa totoong mundo at bigyan sila ng kakayahang muling mabuhay na maaaring magmukhang mga immortal. Sinasabi ni Greed na hindi ito isang kapani-paniwalang kakayahan. Napapatanong ito kung ano klase niya, isa ba itong legendary? Napapikit na lang ng mukha si Black at sinasabi nito na umalis siya. Walang paraan na sagutin niya ang tanong ng isang pervert na katulad niya. Sa isip-isip ni Greed na may appearance complex ba siya? Naalala niya ang dati niyang sarili, ngunit ang mga hitsura ay maaaring mapanlinlang, gayon paman. Sinasabi ni Greed na sa palagay niya, alam niya na kapag natalo niya siya, siguradong hindi niya na magagalaw muli ang overgeared. Sa isip-isip ni Black na kung mamamatay siya sa kanyang kasalukuyang estado, mahuhulog niya ang isa sa mga items na nilagyan niya ng ilusyon. Hindi siya dapat mamatay, kahit anong mangyari, kahit ang overall stats ng ilusyon ay pantay sa summoner, nagkakaiba pa din ang distribution nito depende sa klase. Gumamit si Black ng illusion manifestation, pinapalitan ni Greed ang kanyang item sa depensa depende sa uri ng pinsala. Tinangka ng illusionist na iwasan ito, sa pamamagitan ng pagpili sa klase ng Magic Swordsman, habang humaharap ito sa mahika at pisikal na pag-atake. Sinasabi ng system na nalampasan mo ang 5 ilusyon bawat araw na limitasyon. Bilang resulta ng paggawa nito, ang iyong level ay nabawasan ng 1. Sa tuwing magsasamo ng ilusyon ng ilusyonista, binabayaran nila ang kakilakilabot na pagbaba ng experience. At ang kapalit para sa paglampas sa max summon limit ay pagbaba ng level. Sa isip-isip ni Black na ang pangalawang nakakatakot na sakripisyo pagkatapos harapin si Kraugle. I-save niya ang kanyang mga item, at least, umatake na si Black at sinasabi nito na hindi mahalaga kung ano ang iyong suot, mamatay na ito. Sinasabi ni Greed na ito ay isang katangahan, ito ay isang karaniwang magic swordsmans. Ang free layer ay ganap na makakapagtanggol laban dito. Sumisigaw at tumatakbo si Euphemina at sinasabi nito na mag-ingat siya Mr. Greed. At sa isip-isip nito na walang paraan na gagawa siya ng walang kabuluhang pag-atake. Pagkatapos nito, siguradong meron siyang binabalak.
Biglang sumulpot si Black sa likod ni Grid at sinasabi nito na surprise. Mabilis naman na dodge ni Grid ang surprise attack ni Black sa pamamagitan ng pagyuko. Patuloy pa din umaatake si Black at naiiwasan naman lahat nito ni Grid. Nagtataka at sinasabi ni Black na hindi niya akalain na magagawa niyang iwasan yun. Napapatanong ito kung paano niya nagawang iwasan ang pag-atake niya. At kahit na may suot siyang ganyan kabigat na armor, sa isip-isip ni Grid na hindi niya rin naiintindihan kung paano niya ito naiwasan. Napayuko na lang siya kaagad nang maramdaman niya ang hangin ng kanyang sword. Bigla niya na lang naalala ang gamit niyang diamond capsule. Narinig niya na ang assimilation rate ay kahanga-hanga. Parang ginagalaw talaga ang katawan niya. Umatake na si Grid at gumamit ito ng linked kill wave. Napatalsik naman dito si Black at napapasigaw ito. Sa isip-isip ni Grid na isang mabilis na counter-attack na hindi man lang magawa ng mga public rankers kahit sa panaginip. Ito ay isang counter na pinupuntirya kung gaano kabagal ang kanyang mga sword dances. Sumisigaw at paatake na si Black at sinasabi nito na ito na ang kanyang katapusan. Nag-counter-attack si Grid at ginamit nito ang pinnacle kill. Si Black ay nasa tuktok ng food chain matapos lamunin ang hindi mabilang na mga Water Clan members. Sinasabi ni Black na kanina pa niya siya natatamaan. At napapatanong ito kung paano naman niya itong nagagawang iwasan. Sinasabi ni Grid na kasinggan ng balahibo ang katawan niya ngayon. Kaya dapat siya mag-ingat, huli na ba ang lahat? Hindi niya alam na nakatayo pala siya sa harap ng bibig ng isang halimaw na mas malaki kaysa sa kanya. Sinasabi ng system na na-eliminate mo ang manlalaro na si Black, pinarusahan mo ang isa sa pinakamasamang manlalaro, ang iyong reputasyon ay nadagdagan ng 2,000, sinasabi ni Grid na since yun ang main body niya. Siya ay tunay na namatay sa tunay na oras, tama ba? Ang magic sword na si Iarot ay lumago at nakumpleto na, Iarot, rank, legendary, isang growth type. Attack power, 1,273, sword mastery level 5 hanggang 7. Kapag naglanding ng isang matagumpay na pag-atake sa isang kalaban, mababawasan ang kanilang bilis ng pagpapagaling ng 50% hanggang 70%. Ang paglanding ng isang critical hit ay magdudulot ng bleed debuff sa target sa loob ng 3 hanggang 5 segundo. Ang pinsalang gagawin ng bleed ay magiging proporsyonal sa iyong lakas sa pag-atake. Kung ang 3-hit combo ay na-achieve, ang bleed effect ay mapapahusay. Ang pinsalang ginawa sa target ay tataas ng plus 300% sa loob ng 2 segundo. Kung ma-achieve ang isang 5-hit combo, ang target ay makakaranas ng paghina sa kanilang kakayahang mag-isip sa loob ng 0.3 segundo. Ang epektong ito ay maaaring ikadina ng kasanayan na Hell Sword. Ang kasanayang Demon Sword Senses ay na-awake sa paggamit ng kasanayang ito ng lubos na nagpapataas ng iyong rate ng pag-iwas sa loob ng 5 segundo. Sa isip-isip ni Grid na tumaas ng 500 ang lakas ng pag-atake, at bumuti rin ang mga opsyon, sa kabila ng katotohanan na isa itong one-handed sword, maaari itong humarap ng mas maraming pinsala kaysa sa Grid Greatsword. Ito ay isang legendary, at ito ang blade na si Iarot, para itong one-handed na bersyon ng failure. Sinasabi ng system na isang dagdag na kasanayan ang nabuo. Sa isip-isip ni Grid na hindi lang yan, kundi kahit na isang kasanayang tulad nito. Itong lahat ay dahil kay Black, at nagpapasalamat siya dito. Sinasabi ni Grid na dahil ang takdang aralin na sinisikap niyang tapusin mula nang matapos ang international competition ay natapos na ngayon. May napansin si Grid na isang liwanag sa kanyang paa, at batid nito na may nalaglag na item si Black, at ang kanyang katanyagan ay nasa pinakamataas na halaga na posibleng mangyari. Bagaman, dahil sa kanyang pagkakaroon ng maraming pagbabago, sigurado siya na hindi siya makakahulog ng anumang bagay na hindi kahanga-hanga. Isang ring ang nahulog ni Black at ang information nito ay isang ring of absurdity. Rank, legendary, isang singsing na ginawa ng great magician na si Paul. Ito ay may mga epekto ng pagwawalang bahala sa loika. Binabawasan ang mga mapagkukunan ng pagkonsumo ng magic o isang kasanayan ng 50%. Madodoble ang rate ng recovery ng mana. Hindi naman makapaniwala si Grid at sa isip-isip nito na mababawasan ang pagkonsumo ng kasanayan ng kalahati. Biglang nagsalita si Bram at sinasabi nito na kahanga-hanga ang bagay na yan. Tila may nagawang kahanga-hanga si Paul sa kanyang twilight years. Tinatanong ni Grid si Bram kung kilala niya ang taong ito. Sinasabi ni Bram na isa siyang kaawa-awang magician na tinawag na Eternal Second. Bagamat siya ay magaling, siya ay nagkaroon ng kamalasan na ipinanganak sa parehong panahon na katulad niya. Kaya,
Hindi siya maaaring maging pinakamalakas, napakuyong naman ang mga mata ni Grid, at parang hindi maniwala sa kayabangan ni Bram. Sa isip-isip ni Grid na ang mga letterba na nakasulat sa loob ng singsing ay nagbibigay daan upang mabawasan ang pagkonsumo ng mapagkukunan. Kung ito ay mga mapagkukunang ginagamit para sa mga kasanayan, malamang nakasama nito ang mana, health, at maging ang espiritu ng pakikipaglaban. Ang isang item na nagpapababa ng konsumo ng mapagkukunan ng 20% at nagkakahalaga ng $3 milyong sa pinakamababa. Ngunit ang bagay na ito ay binabawasan ng 50% at nadodoble ang bilis ng recovery ng mana. Kung ang lahat ng mga gangster na ito ay maghuhulog ng magagandang bagay tulad nito, magkano kaya ang maaari niyang kitain na pera? Dapat niyang patayin agad silang lahat, may malakas na pagsabog sa malapit na lugar. Napalingon naman sila doon at nagulat, tinatanong ni Euphemina kung ano ba yung pagsabog na yon. Sa isip-isip ni Grid na yan ang direksyon kung nasaan si Riges. At napapatanong ito kung nahihirapan din ba kahit si Noe? Wala na siyang oras na mag-aksaya sa pag-iisip tungkol sa mga bagay. Tumakbo na si Grid at sinasabi niya kay Euphemina na mauuna muna siya. Maglaan muna siya ng oras para makarecover, habang papunta si Grid, bigla na lang may sumabog sa kanyang daan. At biglang may nagsalita at sinasabi nito na ang tanawin na yun. Siya ang promising guy mula sa tournament ng mga bata. Siya ang perpektong target para sa kanyang mga eksperimento sa bomba. The fusion type sila, huwag niyang isipin na tumakas, ito pala si Marty, isang bomber at ito ay isang blood carnival. Sinasabi ni Grid na wala siyang panahon sa mga tulad niya, at hindi niya sasayangin ang oras niya dito. Biglang dumating si Ibellen at ginamit nito ang laceration. At sinasabi nito na mawala na siya, sinasabi ni Grid kay Ibellen na isa siyang mabilis na bata. Nasa bulsa ng lalaking yan ang reward, kunin niya ito. Kailangan niyang kumain ng maraming nutrisyon na pagkain upang lumaki sa isang malusog na may sapat na gulang. Sinasabi ni Ibellen na kung dumating siya dito, dapat sinabi niya sa kanila. Tsaka, 18 years old na siya, matanda na siya at may bull na siya. Nasa panganib si Mr. Riges, pakiusap, bilasan niya, sunod-sunod na mga pagsabog, at may sumisigaw at sinasabi nito na mamatay na silang lahat. Ito pala si Riges na nagwawala na, may sumisigaw at sinasabi nito na atakihin pa nila ito. Sinasabi ng iba na si Riges ang baliw na bastos na yan. Lumalaban siya sa 200 kalaban, sinasabi ni Noe na ibinaba niya ang kanyang guard. Paumanhin, tao, sinasabi ni Riges na inilayo na niya na siya sa kanya, kaya okay lang. Subukan niyang lumaban, Noe, sinasabi ni Noe na paano ng lakas loob ang isang tao lamang nasaktan siya. At baka mas malakas siya kaysa sa master, sinasabi ni Riges na bigla siyang tumigil. Nagulat si White na namatay na pala si Black, kung nawala ang lahat ng kanyang mga clone, tiyak na nagdusa siya ng malaking parusa. Dahil sa kanyang katanyagan, malamang na nahulog niya ang isa sa kanyang pinakamahusay na mga item. Ang pagkamatay ni Black ay maraming beses na mas mabigat kaysa sa pagkamatay ng iba pang mga tao. Napapamura at napapasigaw si White at sinasabi nito na bastard siya. Ang lakas ng loob niya na patayin ang kanyang sister. Patayin silang lahat, patayin ang lahat ng mga overgeared bastard. May malakas na pagsabog at makikita ang mga blood carnival na tumalsik. Napapatanong ang lalaking nakapulang buhok kung anong ang nangyayari sa likod. Sumisigaw at sinasabi ni Tobin na lumaban lang siya Riges. Malapit na siya, sinasabi ni Horowi na Mr. Riges, sumali na sila sa rear squadron. Nandito na din sila Lawe, Jishuka at Ibellen. Sinasabi ni Riges na nakakarinig siya ng mga mapagkakatiwalaang boses. Noe, mukhang mapoprotektahan niya na siya, gawin nila ng maayos ang combo next time. Tinatanong ni Noe kung ano ang gagawin niya kung wala siya. Tao, ang likod niya, huwag niyang sabihin yan habang sinusubukan siyang iligtas. Sinasabi ni Riges na huwag siyang mag-alala, ang isang patay na puno ay halos kasing pakinabang ng isang steak. Ang kanyang mga kaalyado ay darating, kaya't dapat niyang ihanda ang landas. Pinagmamasdan lang ni White ang ginagawang pag-atake ni Riges, at madali lang niya nahawakan ang binti nito, at biglang na lang niya ito binalibag sa lupa. Sinasabi ni White na siya ay papatayin na ng iba, ngunit siya ay dumating na gumagapang sa kanyang sarili. Sa kabila ng itsura niya parang walang laman ang ulo niya. Paatake na si White at sinasabi nito na ang lakas ng loob nila na tumambay sa isang playground at pinatay ang kapatid niya. Mamatay na siya.
Sinasabi ni Riguez na ito ay magpapalaki ng agwat sa loob ng 2 taon nang hindi bababa. Masama ito, sumisigaw naman sila Jessica at Lowell, binabanggit nila ang pangalang ni Riguez. May mabilis na isang bagay na papunta kila Riguez at ginamit nito ang freely move. Mabilis naman napansin ni White ang isang maliwanag na bagay, at mabilis nito napigilan si Greed. Nakatanggap ito ng maliit na sugat at sa isip-isip nito na isang mabangis na sword na nagtatarget sa kahinaan niya. Iba siya sa ibang member ng Overgeared, hindi makapaniwala si Greed na naiwasan nito ang kanyang atake. Ang pag-atake na ginawa gamit ang freely move at ang pagtaas ng bilis ng reaksyon, ito ay dahil sa capsule. Hindi lang yun, pero mukhang ayos na ayos siya, at si Riguez ay nahihirapan na. Nag-counter-attack si White at biglang nito binalibag si Greed pababa sa lupa. Tinatanong ni White kung siya ba yung pumatay sa kapatid niya? Sumisigaw at sinasabi nito na sa tingin niya ba, siya lang ang makakaranas ng sakit na ito. Inutusan ni White ang mga kasama niya na ihiwalay nila ang taong yan. Sa isip-isip ni Greed na hindi nila kayang harapin ang lahat ng mga raider na yun na may iilan lang na overgeared na miyembro. Hindi lang yan, pero si Riguez ay isang hakbang na ang layo sa kamatayan. Parang kailangan muna nilang paramihin ang kakampi nila. Ginamit ni Greed ang Summon Knights, at biglang may pagsabog na nabuo. Tinawag ni Greed si Toon at si Vantner, sinasabi ni Toon na ang tigas naman ito. Kailangan niya ng palitan ng capsule na ito, tinatanong ni Vantner na kung anong ang nangyari sa kanya, Riguez. Tinawag na din ni Greed si Asmafel at Faker, nakangiting sinasabi ni Greed na naghihintay sa kanya ang kanyang kapatid na babae, oras na upang makipag-usap sa kanya. Nagtataka na lang si White na tama na siya sa ulo, may nagsalita at sinasabi nito na aking Panginoon. Napapatanong ito kung bakit niya siya biglang pinatawag, nakangiti ito at sinasabi niya na ito ay talagang malaking sweet potato, ito pala ang Knight Commander ng Overgeared na si Piaro, at sinasabi nito na ang kanyang grass cutter at ang kanyang kamay ngayon ay na-stuck sa isang random na lugar, at ang huling sinamon ni Greed ay si Piaro.